Isipin nila kung sila, meron din silang pamilya, isipin nila kung saan nila gagawin. Mabigat para kay Mark Heras ang narinig nitong paratang na masamang impluwensya raw sa kanya si Nadia Montenegro, ang ina ng girlfriend nitong si Ina Asistio. Paano magiging bad influence si Tita Nads? Kasi ang pinapoint out nila, si Tita Nads daw yung nag-udyok sa akin para kunin yung sarili kong pera. Which is, matagal ng panahon, siguro mga last year o 2 years ago pa, gusto ko na rin hawakan yung pera ko. Ito ang dahilan ni Mark kung bakit sa edad niyang 23 anyos ay dapat siya na ang namamahala sa kanyang kinikita sa halip na ang kanyang adoptive father na si June Heras. Kailangan ko naman i-prove sa family ko na I'm responsible enough to handle yung pera, kung paano papatakbuhin yung bahay. May intriga ring nagtatampo ang pamilya ni Mark dahil mas madalas nitong kasama ang pamilya ni Nadia at Ina. Siguro tinisipin nila, napapadalas yung, alam mo na, yung mga family outing, di ba, ng Holy Week, tapos nag-birthday si Tita Nads. So kapag may time, may oras kaming may chance na kapag makapagpahinga or makapagbakasyon, hindi, ginagrab ko yung opportunity na yun. Mariin ang pagtanggi ni Mark na siya ang gumagastos para sa nasabing family outings. Like nung, for example, nag-vacation kami for Holy Week, di ba? Alam naman ako yung lalaki, ayaan kung sila lang magbayad kahit yung tutulugan namin, pati yung pagkakainin namin. Kaya hindi ako yung nagbabayad lahat. Nakikishare. Pero posible bang isa sa dahilan kung bakit nais ni Mark na hawakan ang kanyang kita ay dahil may plano na itong magpakasal? Hindi ko naman pera ko para dahil gusto kong bumukod or gusto ko nang magpakasal or something na gano'n. Ang pinaka main point ito is gusto ko matuto and gusto ko maging responsible sa buhay ko. Yung baby Mark nyo before is hindi na binata, I'm a man. Hindi naman ibig sabihin nyo na magsosolo na ako, diba? Or lalo na ako every morning hindi ako umalis ng bahay na hindi ako mahalik sa mama ko. Para kay Mark, ito ang kabutihang naidulot ng pagkakaugnay niya sa pamilya ni Nadia at Ina. Simula nung naging part ako ng family na Tita Nads, never na ako na-issue na mabaero. Never ako na-issue na gumigimik. Never ako na-issue na lasenggero. Never ako na-issue na tumatambay kung saan-saan. Nakusap ko rin. Wala naman silang against kay Tita Nads. Diba? Siguro kaya lang naging nasama yung family ko because dahil dun nga, bigla akong kinuha yung pera, tapos nagkataon naman na bigla pumasok yung issue with Tita Nadia, diba? Doon sa mga tao na alam niyo yun, yung naglalabas ng mga maling issue, na ginugulo yung mga masasayang relationship ko with my family. Sana naman, isipin nila kung sila, meron din silang pamilya, isipin nila kung saan nila gagawin yun, di ba? Anong problema nila kung bakit sila... Kasi buhay ko to eh, so alam ko kung ano yung dapat gawin sa buhay ko. Alam ko kung paano papatakbuhin yung buhay ko. Pati nila kayong maging masaya na nagiging mas responsible ako ngayon at mas nagiging seryoso ako sa buhay at sa trabaho ko. Dapat maging happy na lang kayo. Ang panig ni Ina Asistio at ang madamdaming pahayag ni Nadia Montenegro sa isyong ito. Susunod na, abangan! Kailan hindi maliligaw ng landas si Mark hanggat nandiyan siyang kami. Nakaabot din agad sa kaalaman ni Nadia Montenegro ang ukol sa isyong masamang impluwensya siya sa boyfriend ng anak niyang si Ina Asistio na si Mark Heras. Masamang impluwensya dahil sa umano'y pag-uudyok kay Mark na pamahalaan na ang perang kinikita nito. Hindi ko alam kung anong influence, if influence is the right word, but kung ano lang siguro ang isang ina sa anak, ganun lang siguro ang ano ko sa kanya. Although, syempre, not as much as yung like his real parents. Syempre, sa finances niya, sinasabi ko wag lang siya masyadong magastos dahil alam kong addict siya sa mga sapatos. Mawawala lang sandali yan, sasabihin niya na may, kunyari, magsi-CR, pagbalik may 3 pairs na sapatos yun. Hindi yung pinapayuhan mo siya na dapat ikaw na humawak ng pera mo. Nung sinabi sa akin ni Mark na Nay, gusto kong matuto, kasi nung nagsubi kami, nakita niya nag-ATM si Ina, si Yana, at si Ika. Sabi niya, Nay,
ano bang, nagtatanong siya ano yung mga limit noon, ano paano, wala siyang ATM eh. And si Mark is 23, hindi naman siguro para diktahan ko siya. Isang sulat daw ang ginawa ni Nadia para sa mga magulang ni Mark upang ihayag ang kanyang panig sa issue. Sumulat ako kay Tito Hermie para sa kanilang tatlo na humingi ako ng pasensya kung medyo may nagkakagulo ng ganito. Hindi ako papayag na maapektuhan. Ayoko lang nakikita na sasaktan ng mga anak ko, mga mahal ko. And alam mo, sa totoo lang, sinasabi ko kay Mark at kay Ina, whatever happens, because this business is very dirty, it's very rude. Sobrang masakit ang mga nangyayari sa business na to pag hindi ka matatag. Sabi ko sa kanila, whatever happens, I told Mark, I promised him. So sobrang bonding namin ni Mark. Tanggalin na natin si Ina dito. Mahal ko si Mark bilang anak ko. At hindi mababago yung kahit anong mangyari. Pero, do you think masettle naman ito ako? Oo. Alam ni Tito Jun, Tito Hermie, Mami Bot yun. Wala silang maririnig sa akin dahil saludo ako sa pagpapalaki nila kay Mark. Sa ngayon, naghihintay pa rin si Nadia ng kasagutan sa sulat na ipinadala nito. Wala pa. Yung pagkakasulat ko na yun, Gorgie, sulat na galing sa puso na wala akong inaalala dahil alam ko hindi sila ganong klase mga tao. Ang mensahe ko dun sa sulat na yun na kahit kailan hindi maliligaw na landas si Mark hanggat nandiyan siyang kami. Hindi ko hayaan mangyari yun. With or without Ina, Gorgie, hindi ko hayaan mangyari kay Mark yun. Ang gusto lang naman niya yata, Gorgie, is matutong mag-isa. Which all of us went through that. I don't think it has anything to do personally with his family because his parents has brought him up really well. And alam ko mahal ni Mark ang pamilya niya at hindi kami kahit kailan gagawa ng paraan para mawala yun. Aminado naman si Ina na apektado siya sa isyong kinasasangkutan ng kanyang ina at pamilya ng boyfriend dito. Sabi ko, bakit parang lahat ng tao ginagawa? Kung hindi nila nasisira yung relasyon namin na meron sa amin ni Mark. Ngayon, sila ni Mami yung sinisira nila. Na alam ko na sinabi ko rin sa mga nakausap ko kapon na kung kami hindi nila kayang sirain, mas lalo yung relasyon ni Mami tsaka ni Mark. Kasi katotoo mas matibay yung relasyon nila kaysa sa amin. Sabi niya, hindi ko rin alam saan nanggagaling. Pero yun nga, nag-usap sila ni Mami. Sabi ko, kung ano man yung problema, ang importante, okay tayong lahat. Siguro kaya nila sinisira kayo ni Mami kasi hindi nila tayo masira. Pero wag ka mag-alala. Sabi ko, basta okay tayo, masaya tayo, wag mo na silang isipin. Kung meron man, ako nang humihingi ng pasensya dahil ganun ko kamahal si Mark, aayusin ko.